Okay, magandang araw mga bro. Welcome back na naman sa ating mga video tutorial at meron na naman akong bagong i-share sa inyo mga bro. Ang i-share ko naman sa inyo mga bro ngayon ay kung paano magpalit ng gear case ng washing machine sa Onion Lavomatic. Ayan, washing machine. Bali ang washing machine na ito mga bro ay 8.0 kg yung kanyang capacity. Okay, so sa video na ito mga bro ay ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng gear case ng washing machine ng Lavomatic. Ayan, bali ang gear case na ito mga bro ay 11 teeth. Okay, so bago yan mga bro ay isang maikling intro muna. Okay, so bago natin papalitan yung kwan natin mga bro, pinaka jerkis natin ay ipapakita muna natin na talagang kwan mga bro, sira na yung pinaka jerkis sa ilalim. Papakita natin. Okay, so ang gagawin natin mga bro ay tatabi muna natin yung pinaka jerkis natin. Lagay muna natin dito. Yan, bali in order natin yan sa online shop. Okay, so lagyan muna natin mga bro ng tubig at ipapakita natin na hindi na talaga umiikot yan. Umiikot yung kanyang motor, pero yan ay hindi na umiikot yung pinaka pulsator natin. Ayan, so bali lagyan natin ng tubig mga bro. So ang mangyayari mga bro ay i-on natin yung pinaka timer natin. Yan. Tapos saksak natin sa kuryente. Ayan mga bro, hindi umiikot yung kanyang pulsator oh. Ayan. So ayun. So tinanggalan ng aso yung pinakakuha natin. Saksakan natin doon, natanggal. Hindi siya umiikot. Okay, so na-confirm ko na mga bro na talagang jerkis ito. Umiikot yung kanyang motor, mahigpit naman yung kanyang belt, pero hindi umiikot yung kanyang pulsator. Ibig sabihin mga bro ay loose thread na yung pinaka-ingranahe ng ating gearcase o gearbox. Okay, so simulan na natin mga bro. Tatanggalin ko yung tubig, i-drain ko at ituturo ko sa inyo kung paano baklasin yung gearcase ng washing machine. Okay. Okay mga bro, bali na i-drain na natin yung tubig ng washing machine na re-repairin natin. Tapos naipahiga na rin natin yung washing machine natin. Bali kapag babaklasin nyo mga bro itong pinaka base ng washing machine nyo, ay ang tatanggalin nyo lang dito ay itong dalawang kung na ito, pinaka screw na ito, tapos sa kabila yun yung dalawa din dito, tapos yung kung dito sa baba, itong may sign na ito, dyan itutusok yung screwdriver natin. Ayan, tapos dito sa butas na ito mayroon pa doon. Okay, yun ang mga tatanggalin mga bro. Ang gamit natin pang tanggal niya mga bro ay ito, yung mga screwdriver na mahaba. Bali ang haba ng pinaka screw ko mga bro ay 14 inches ito ang haba niya. Kailangan dito kasi mga bro mahaba yung pangdukot para ano, hindi babangga yung ganito ng yung hawakan ng pinaka screw nyo. Tapos kapag halimbawa hindi kaya ng Philip, itong flat ang pangdadali nyo, pang tatanggal. Ayan. Okay, so tanggalin natin mga bro.
Okay, natanggalan natin yung dalawang mga bro dito, tapos yung dalawa sa tagiliran. Ang huling tatanggalin natin ay yung sinasabi ko dun sa may pinakakwan niya. Ayan, yung nandito oh. Yung nandito mga bro, yung tornilyo dito. Tuhugin lang natin ng pinakakwan natin. Phillips screw. Tapos silipin natin para masentro natin yung pinaka screw natin. Okay, tanggalin na natin mga bro. Ayan. So bali ito na mga bro. Okay, iikon natin ito pinaka natin, hose natin. Bali nakatali pala mga bro ng ano, ng cable tie. Ayun o. So putulin na natin mga bro yung pinaka cable natin. Ayan. Tapos tanggalin natin dito, ganyan. Ayan. So i-release na natin mga bro yung pinaka base ng washing machine natin. So bali tanggalin pala natin mga bro yung pinaka cover ng kuha natin washing machine doon sa likod ng kuha natin washing machine. Okay, so bali natanggalan natin mga bro yung pinaka base ng kuha natin washing machine. Punta na natin yung pinaka kuha natin gear case natin o gear box. So tanggalin natin yung pinaka kuha natin mga bro muna, belt natin. Tapos ang tatanggalin natin dito ay yung apat na screw. Yan, itapat na lang natin dito sa pinakabutas ng pulya natin para madukot natin yung mga screw. Okay, tanggalin natin mga bro. So yan, tapat lang natin yung butas ng pulya natin. So tingnan nyo mga bro, kalog na pati oh. Laki ng kanyo. Talagang wear out na mga bro. Grabe. Loose thread na yung sa loob nya. Hindi lang loose thread, talagang kalog pa. Ayan. So nalaglag. So dito tapat natin ulit. Ayan. Okay, natanggalan natin yung dalawa pa mga bro yung tatanggalin natin. So dito sa gagawing baba yung dalawa. Ayan. So tanggalin natin yung pinaka huling tornilyo mga bro. Okay, natanggalan natin. So ang mangyayari dyan mga bro ay subukan natin kung maano. Yan, laruin natin ganyan. Kung matatanggal, kung ayaw niya, sikwatin natin ang flat screw. Yan dito. Yan. Ayun. So tanggal din mga bro. Okay. Bali ito na siya mga bro. Ayan. Ito na yung kuha natin. Lumang gear case natin. Talagang kuha na. Wala na. Oh. Laki na ng kalog niya oh. Sa loob. So kunin natin mga bro yung kuha. Tuturo ko sa inyo yung diskarte kung parehas yung kuha. So ayan mga bro. Ito yung pamalit natin. Ito yung luma. Ayan oh. Ang titignan nyo mga bro yung agwat ng pinaka base
base, tapos itong pulya, ganun din tong pinakabago natin. Ayan, yan magkatapat. Ayan, oh. So ituro ko sa inyo, kuha ko ng metro mga bro, kung paano malaman, halimbawa mag-order kayo sa online shop. Tuturo ko sa inyo kung paano sukatin ito. So bali ang pagsukat dyan mga bro, yan, ikawit nyo dito sa pinaka base nya. Ayan, oh. Ayan, nasa 4 cm. Ayan, oh, sa baba. O sa inches naman ay 1.5. Ayan, oh. Ayan, so tingnan natin kung 4 inches din yung pinaka yung bagong natin, jerkis natin. Ayan. Ayan, oh. So ayan mga bro, parehas 4 cm sa 4 cm at sa inches naman ay 1.5. Okay, so ayos mga bro, tagumpay yung natin, order natin sa online. Okay, so bago natin ilalagay mga bro, kung halimbawa wala kayong mailagay na pinaka pandikit dito, bulkasil o di kaya rugby, kung wala kayong ganun, ay pwede nyong lagyan ng grasa. So lagyan natin ng grasa para makasigurado tayo na hindi magtatagas. So bali ito nga palang mga bro, itong ngipin-ngipin itong pinakakuan natin, ayan, oh, gearcase natin o gearbox natin ay 11 teeth mga bro, ha. Bilangin yung mabuti, baka magkamali kayo. Mayroon kasing nag-comment sa atin na 11 teeth daw yata yung nabili niya, sinalpak, ayaw. Baka nagkamali siya ng bilang, baka 11 teeth yung nakuha niya, tapos 10 teeth lang yung nabili niya, baka ganon. Ingat lang mga bro, baka magkamali kayo para hindi kayo magsisi. Ano, so nabilang ko na to mga bro, 11 teeth. Bali papakita ko sa inyo mga bro na 11 teeth din yung nabili ko. Yan, papakita natin, may tatak ito. Ayan, oh. Ayan, oh, tinatakan ng sealer. Ayan, oh, 11 teeth. Ibig sabihin yan mga bro, 11 teeth, kahit hindi na natin bilangin ito. Ibig sabihin yan mga bro ay 11 teeth. Ayan, bilangin nyo mabuti kung 11 teeth o 10 teeth, ganun yun. Note mga bro, bilangin nyo mabuti para hindi kayo magkamali. Mayroong 10 teeth na ganito at mayroong 11 teeth. Saka ang importante dito ay yung agwat ng pulya, para hindi mabago yung align ng pulya ng motor ninyo dito sa pinaka gearcase, para naka-align, hindi malaglag yung pinaka belt nyo. Okay, so lagyan na natin mga bro na. Okay, lagyan natin ng grasa mga bro, pahida natin. Kahit may gasket na yun mga bro, mas maganda lagyan na lang para ano. Ayan. So bali nalagyan na natin, pwede na natin isalpak ito. Bali may gasket kasi mga bro, mayroon siyang gasket. Ayan, oh, oil seal. Okay, so ikabit na natin mga bro. Yan, itong apat na kuha na ito, dito natin lalagyan ng pinaka screw. Ayun, itong pinaka base dito natin i-screw. Okay, so ganyan. Ayan. So ang mangyayari mga bro, bibilisan ko na lang yung pagkabit para hindi gaanong mahaba yung video natin. Basta higpitan nyo lang yung mga screw. Okay, so note mga bro, higpitan nyo mabuti, ha, yung apat na pinaka screw. Okay, bali na ilagay na natin mga bro yung pinaka gearcase natin. Ayos, oh. Ayan, eh. So pwede na natin ibalik yung pinaka base ng ating washing machine. So kung paano natin mga bro tinanggal yung pinaka base natin, ganun din natin ibabalik. Okay, ibabalik natin.
So yan, balik natin mga bro. Ayan. So yung pinaka bintana niya dito, itapat lang natin dun sa pinakalikod ng washing machine natin. Ayan, para hindi mabinat yung pinaka wiring natin. Ayan. So ang una mga bro ay susot na natin tong pinaka natin. So isuot muna natin yung pinaka natin mga bro. Ayan, drain hose. Okay, tapos silayan natin dito. Ayan, ayan. So yung pagbabalik dito mga bro ay medyo mahirap. Ayan, so dapat itapat-tapat mo yung mga kuan para madaling ibalik. So ang diskarte niyan mga bro, kung nailapat natin, lagyan na natin kaagad ng isang screw para mayroong humawak sa kanya o mayroong pinaka holder para hindi matanggal na ganon. So ayan, halimbawa ganyan mga bro, halimbawa ganyan. So ayan, nailagay. So lagyan natin ng temporary isang pinaka screw na para yun ang maghahano sa kanya, yun ang hahawak sa kanya para hindi matanggal ulit. Ayun. So ganun lang ang diskarte mga bro na binigay ko sa inyo yung tape para hindi kayo mahirapan sa pagbalik. Okay na yan, dire-diretso na yan mga bro. Tapos silayin natin tong hose palabas. Ayan. Okay, nakabit na natin yung mga nasa tagiliran. Ilagay din natin yung panghuling natin, screw natin doon sa pinakabutas. Okay, nailagay na natin mga bro yung panghuling tornilyo natin. So ilagay na natin itong pinaka-hose natin dito. Ayan, ganun lang. Ayan. So ikawit na natin. Okay, bangunin na natin mga bro yung pinaka-washing natin at ilalagay na natin yung pinaka-kuha natin belt. So bali yan na yung pinaka-kuha natin mga bro, motor natin. Lagay natin itong belt natin. So ang paglalagay mga bro ay ilusot nyo muna dito yung pinaka-belt. Ayan o, ganyan. Yan, ilusot nyo dun. Ayun, ganyan. Tapos unahin yung ilagay dito sa dito sa maliit na belt, ganyan. Tapos ilagay nyo na dun sa malaki, tapos ikutin nyo. Yan, diretso ikutin yung ganun, diretso hanggang sa may pull na may lagay. Yan, ikutin lang natin. Ayun, nailagay na Ayan So nailagay na mga bro. Katamtaman lang yung kanyang higpit. Okay, so ilagay na natin yung pinaka pulsator natin mga bro. So bali ito na yung pulsator natin mga bro. Kapag nilalagay nyo ito mga bro sa bagong natin, match na match yan kapag ka 11 teeth yung pinaka gear case o gearbox natin. Yung pagsasalpakan niya, yung pinaka spline nito ay 11 din. Okay, so may kahigpitan ito mga bro pagka sasalpak nyo. Huwag kayo magtaka kung bago yung nyo, may kahigpitan pagsasalpak nyo. Ipilit lang pag medyo matigas. Ayan, so nasalpak na siya. So bali ang magdidin sa kanya mga bro yung pinaka screw natin. Okay, lagay natin yung kanya screw. Yan, tapos ikpitan natin ng mahabang screw.
mahabang screw mga bro, para ano, mapwersya siya, para persado. Ayan oh. Yan, higpitan nyo lang. Okay, nahigpitan na natin. Okay, nahigpitan na natin mga bro. Subukan natin ikutin kung may sayad. Okay naman siya mga bro, oh. Walang sayad oh. Ayan. So kapag halimbawa sinalpak nyo itong pulsator at may sayad, magkalso lang kayo dito sa loob ng ano, pulsator, yung sa pinakabutas niya. Maglagay ng kondon spacer na sakto. Tapos sakto rin sa ano, napapasok itong pinaka-screw natin. Okay, subukan natin ngayon mga bro. I-on natin yung timer natin. Ayun. Nakasaksak na yung ko natin oh. Okay. So ayos mga bro. Malakas na malakas to oh. Grabe, lakas. Oh. Tingnan nyo. Ayan. So, ganun lang mga bro, magpalit ng kuha natin, gearbox natin sa Union Lab-O-Matic washing machine. Okay, so paano mga bro, hanggang dito na naman muli at sana ay nagkaroon na naman kayo ng konting idea sa video ito at maraming salamat ulit sa inyong panunod mga bro at kita-kita na naman tayo sa susunod na mga video ni Laritech. Okay.